Good morning, Pilipinas. Since it's Friday, it's also Artsy Craftsy Day. At special ang ating Artsy Craftsy Day ngayon dahil nandito tayo sa garden. Gagawa po tayo ng flower arranging. At special po ito dahil Ikebana flower arranging ang ating pong gagawin ngayong umaga. Para turuan po tayo niyan, kasama po natin si Sensei Ryugets Nakagawa. At para assist din po tayo sa ating pag-converse kay Sensei is Miss Joy Obligacion. Magandang umaga. Magandang umaga. Alright, una ko nang tanong, ano ba itong Ikebana, flower arranging? Ikebana is the Japanese art of flower arrangement. Meron po ba itong translation sa English? Actually, yung pinaka-translation niya sa Japanese art furniture arrangement. Alright, ano po ba ang mga materials na kailangan natin for our flower arranging? 今、どのマテリアルはいるんですか？マテリアルさあがいるこれは何というですか？ああ、何生け花を生けるときには剣山を使ったりこういうディッシュの柿を使ったり In Japanese, this is kensan. Wala po tayong Kensan? kensan. Kensan. Yes, wala po tayong English or Tagalog term yan. It's kensan only po. And this is dish or other pots. Saan mo nabibili itong mga ganito? Yung ganyan, sa Japan, kahit saan na Ikebana store, may mabibili ka. In the Philippines naman, may mga ibang lugar na nahihilig sa Ikebana na makakabili po tayo. Alright, so ano po ba ang ating step 1 in our flower arranging? これからやりますかね。オッケーはい始まってやったらいいですはいやってくじゃださいあこっちから見てやるんですはい So ito pong mga nilalagay natin sa flower arranging, saan naman po nila pwede yung mabili o kaya po makakuha? In the Philippines, sa Damwa, kung meron kayong garden na Tama. merong nagkakaling ito, right now, meron sa Philippine Orchid Show. Actually, this is the second time na ginamit nila yung orchids as a material. But any flower will actually do. Yes, lalo na yung mga kailangan, yung mga maganda yung pagkakahitig na kumbaga. Usually, ito pong mga Ikebana, saan po ito na ilalagay? Sa ating bahay po ba? Or Sa bahay pwede ilagay. For example, yung makikita agad ng guest mo, for example, or minsan naman meron kang gustong place na ilalagay sa kanya. Actually, talagyan lang naman siya ng water na para it will last mga 1 week ang binang arrangement. Tsaka dito lang, no, kalahati lang ng ating Yes, lalagyan. para pag-akit po ng water sa kanya. I Then, see. ang style kasi ng putol niya, unlike ng ibang flowers, pa-slant siya. Pag may sa kensan kasi, kailangan diretso ang putol niya para paakit. Ang ganda, no? Ang ganda sa mata. Ang sarap tingnan pag meron kang ganyan sa bahay mo, kaya sa kwarto mo. At saka pansin ko, hindi naman siya ganun talagang mahirap gawin. Kasi with the help of ano nga po ulit tawag natin dito? Kensan. With the help of the kensan, parang pwede mo na lang talagang ilagay yung mga flowers. なんか簡単にできますとか言ってますけど、簡単にそう手慣れてくれば簡単にできる Actually, ang ano is, kung medyo sanay ka na, madali na talagang gawin. Pero kung hindi pa. Yes, actually, he's been doing or he's been teaching na to 30 years na. 30 years years na. already. At balita ko, baka maggawa pa siya ng school dito, no? Sa Yes. Pilipinas para turuan ng marami. Gumawa Yes, actually, nitong Ikebana. sa Japan kasi, Ikebana is parang lost art na siya eh. So, gusto niya is mabuhay ulit ang Yoshino Ikebana. This style is Morebana. Sa Yoshino Ikebana, may 2 forms siya, ang Koshika at Kakubana. Sa Kakubana, this is the Morebana. Ano pong ulit tawag? Morebana. Morebana style Yes. ang tawag dito. And we have how many styles? Marami kasi Marami siya. talaga Yes. siya. Oo. So, kailangan mo rin talagang pag-aralan. Ay, ang ganda. Gusto kong iuwi itong flower arrangement ni Sensei. 今この Ikebana arrangement を持って帰ってもいいですかとか聞くんですから。 Okay po. Ko raw yung flower arranging. So, ano po ba? Gusto kong itanong, ano ba ang basics para makapag-arrange ka ng ganitong klase na flower? Actually, the basic rule of sa Ikebana is yung sky, man, and earth. That is what you call it. May principles po ito. Yan, iharap po natin ang ating napakagandang Ikebana flower arrangement. O di
Hikayan, ano mapapansin nila? Kakaiba yung style po niya. Alright, Sensei, let's talk about the principles of Ikebana. Ano po ba itong mga principles? Ikebana no basic rule wa nan desu ka to ka kito 生け花は Hi, guys!日本語できますですね。ありがとうございます Ang ganda, di ba? Napakaganda. Pero hindi lang yan basta flower arrangement kasi may principles daw yan. Ano po yung mga principles natin about Ikebana? 日本とはさっきの聞くとことはベーシックは何ですか？あーベーシックは天神地という山菜の生き方を基本に生けるのが陽神流の生け花なんです Sa Yoshiryo Ikebana kasi ang basic rule is the Tenjin Chi, ano na yung sky, man, and earth. Sky, man, mga so elements. Yes, Sky, parang man. elements, natural ang dating niya. Wow. Ganda. Malalim pala yan. Oo, malalim. At saka balak rin ni Sensei na magtayo raw ng school dito sa Philippines para i-introduce itong kanilang art of flower arranging which is called Ikebana. At tanong ko na lang, anong kaibahan nito dun sa ibang mga normal na traditional flower arranging? やっぱりあるんですね。あと他はボケとか、どこが違うんですか？生け花。生け花と何が例えば他のアレンジメントはどこが違うんですか？日本の生け花は日本の生け花は正面からを見るのが一番基本になる、だから他のヨーロッパとかのアレンジメントフラワーというのはラウンドフォーカスになるじゃない正面から Sa Japanese arrangement kasi, yung pagkita, baga sa harapan, kita. Unlike nung ibang flower arrangement, pag tinignan mo, lahat ikot. Kumbaga yung pinakamagandang kikita sa Alright. Alright. Alam mo talaga pag mga ganitong klase ng mga flower arrangements, nakaka-relax talaga yan. Form of relaxation daw yan. Last time na lang, last question na lang po, paano po pag gusto nilang matuto? Ano po yung contact na pwede nilang Meron sa Pearl Manila, on September 24, magkakaroon po kami ng first tutorial niya. We'll be introductory ng Ikebana Yoshinryo. You can contact kami po sa 401-3020 or like din po kami sa Facebook para sa mga up-and-coming events po Alright. namin. Alright. Okay. Alright, thank you so much. At yan po ang ating naging makabuluhan, makulay at masayang talakayan ngayong araw ng Biyernes. Enjoy the weekend. Muli ako po si Diane Ferrer. At syempre ako naman po si Diane Medina. Magsama-sama po tayo muli sa Lunes. Same time, same channel. At syempre, nice po namin kayo imbitahan. Bukas kami ni Jules. Nandun kami sa Hydro Manila 2016. Ito po ay 1 p.m. onward sa SM Mall of Asia Concert Grounds. Ito po ang Hydro Manila Music Festival. Pwede niyo po bilhin ng inyong tickets sa 0927-8989-511 or email as at makeitrain@hydromanila.com. Okay, support OPM ha. Puro OPM kami pupunta dyan. Alright, ako naman si Jules Giang. Sama-sama pa rin tayo sa Lunes sa parehong oras at sabay-sabay namin kayong babati ng Good morning, Pilipinas! Happy weekend!